Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Kwentong Agimat. Bali nung nakaraan nga mga ka-horror ay nag-upload ako ng isang video ng medalyon at mutya na nagmula sa bansang Nepal. Medyo kakaiba nga yung mga gamit na ito mga ka-horror, no? Kung ikukumpara natin sa mga gamit dito sa atin sa Pilipinas. Gaya nga nung medalyon ng Nepal na kaya niyang magpaapoy ng titis ng pospro, at yun namang mutya ng kabibi ay kaya niyang magpabuka ng bulaklak ng gumamela. Doon kasi sa testingan na ginawa nila mga ka-horror ay ipinapakita lamang nila yung kayang gawin ng mga gamit sa Nepal na kung saan ito ay nakikita natin sa ating mga mata. Pero pagdating naman sa iba pang mga kapangyarihan at bisa ng mga gamit na ito ay halos hindi rin nagkakalayo sa mga gamit sa Pilipinas, tulad ng mga pampaswerte at mga pangontra sa mga masasamang elemento. Isa kasi ito mga ka-horror sa marketing strategy nila. So, kumbaga mas madali silang makakabenta kung makikita mismo ng ating dalawang mata na meron niyang kakayanang kayang gawin yung mga gamit na binebenta nila online. Siguro sa bansa nila ay hindi agad naniniwala yung mga tao doon sa mga sabi-sabi na yung gamit ay mabisa o magaling. Kaya gumagawa sila ng ganitong klase ng mga video na talagang nagpapatunay na may kayang gawin na aktwal yung gamit na ibinebenta nila. Dito kasi sa atin sa Pilipinas ay kahit papano nakakabenta pa rin yung mga nagpo-post lang ng mga picture o kahit yung video nang wala namang testingan. Gaya na nga lang nung sa mga Lazada at Shopee. Kaya tuloy marami yung nai-scam sa atin. Pero ngayon nga mga ka-horror ay may ipapakita ulit ako sa inyo na isa pang gamit na nagmula sa bansang Nepal. At itong gamit na to ay isang klase ng mutya. Hindi ito pangkaraniwang bato mga ka-horror dahil itong bato na ito ay umiilaw. Kung ikukumpara natin siya mga ka-horror doon sa trabungko ng Pilipinas ay halos magkapareha sila. Ang pagkakaiba lang nila mga ka-horror, itong bato na nagmula sa Nepal ay dire-diretso yung ilaw. Kumbaga ito ay kahit saan mo ilagay o nakatambay lang sa isang lugar ay umiilaw pa rin siya. Isa pa ay hindi niya na kailangan sumipsip pa ng enerhiya o ilaw na nanggagaling sa araw o sa mga bumbilya para lang mapagana yung ilaw niya, hindi gaya ng luminous stone. Ang isa pang maganda rito mga ka-horror ay meron itong testingan na ginawa na talagang maiengganyo yung makakita para bilhin yung mutya na nagmula sa Nepal na ito. Pero bago natin ipakita yung testingan mga ka-horror ay magbibigay lang muna ako sa inyo ng konting impormasyon patungkol sa mutyang ito. Ang Lightstone ay isang sinauna at makapangyarihang mystical artifact na kadalasang inilalarawan sa isang maningning na kristal na dahan-dahang kumikislap na may panloob na liwanag. Ang liwanag nito ay kadalasang lumilipat sa pagitan ng mga kulay ng ginto, pilak at maputlang asul. Ang kinang nito ay hindi kailanman lumalabo kahit na sa ganap na kadiliman. Ang ilang mga alamat ay naglalarawan dito bilang mainit na kristal na bato, habang ang iba ay nagsasabing ito ay walang timbang na parang may hawak ka na purong enerhiya. Ayon sa mga kwento, ang pinagmula ng lighting stone ay mula sa huwad na puso ng isang naghihingalong bituin. Ang Lightstone ay sinasabing iniregalo sa mga mortal na celestial na nilalang upang magbantay laban sa sumasalakay na kadiliman. Sinasabi ng mga sinaunang teksto na ito ay iniingatang mabasag dahil isa yon sa mga dahilan para humina o tuluyang mawala ang bisa at kapangyarihan nito. Narito naman ang ilang mga kapangyarihan at kakayahan ng isang Lightstone. Number 1. Liwanag ng kadalisayan.
Tinatanggal ang madilim na mahika. Itinataboy ang mga sumpa at itinataboy ang kasamaan. Number 2. Patnubay na liwanag. Nagpapaliwanag ng mga nakatagong landas at naghahayag ng mga katotohanang ikinukubli ng ilusyon. Number 3. Liwanag ng paghilom. Nagpapagaling ng mga sugat, nag-aayos ng mga nasirang espiritu at nagpapanumbalik ng sigla. Tumutulong din ito sa mga taong naliligaw ang landas para magbalik loob sa simbahan at sa Diyos. Number 4. Kakaibang liwanag ng enerhiya. Pinapalakas ng batong ito ang mahiwagang kakayahan laban sa mga engkanto, masasamang espiritu, demonyo at mga mangkukulam. May mga ilang kwento na inihigop ng Lightstone ang enerhiya at lakas ng mga mangkukulam para magabi ito ng mga manggagamot sa isang kombate. Ayon pa sa mga sinaunang kwento, sinasabing pinipili ng Lightstone ang tagapagdala nito na nakikipag-ugnayan sa mga dalisay na puso at hindi natitinag na pagpapasiya. Gayunpaman, ang napakalaking kapangyarihan ng bato ay napakabihira. Pawang ang mga may malalakas na kalooban lamang at may dalisay na puso ang siyang matagumpay na nakakapagtanga nito. Sa maling mga kamay, ang kinang ng Lightstone ay maaaring masira at mabaliktad ang maningning na kapangyarihan nito sa isang puwersa ng hindi maisip na pagkawasak. Marami ang naghahanap nito, ngunit kakaunti lamang ang karapat-dapat. At ngayon nga mga ka-horror ay dadako na tayo sa testingan ng Lightstone. Bali may tatlong klase nga ng testingan yung gagawin dito sa Lightstone mga ka-horror. Yung una nga ay yung pabubukahin nila yung mga bulaklak na nakapalibot dito sa Lightstone na ito. Tapos yung pangalawa yung may isasali na tubig dyan sa baso na yan. Tapos habang bumubuka yung bulaklak ay ilang sandali lang ay nagyelo naman yung tubig na isinalin dyan sa baso. Tapos yung pangatlo naman, yung baso naman na yan ay itataklob doon sa Lightstone at yung baso ay mababasag. So ipapas forward na natin mga ka-horror kasi medyo mahaba yung video. So tara at panoorin natin yung video mga ka-horror. Bali dito nga mga ka-horror ay nilalagay na yung bulaklak doon sa paligid ng Lightstone. Bali tig-tatlo yan, both side. Lalagyan ng tig-tatlong bulaklak at makikita nyo na ilang sandali lang ay bubuka yung bulaklak na yan. Tapos yung tubig na nandun sa baso, after bumuka ng bulaklak ay magyeyelo naman. Ayan o mga ka-horror, bumuka na yung bulaklak. Ayan o, humaba ano. Dito sa part ng video na to, kapansin-pansin na mas nakabuka na yung petals ng bulaklak mga horror ano. Yun nga, mas bumuka pa mga ka-horror yung mga bulaklak ano. So malupit din talaga itong Lightstone ano, yung gamit sa ibang bansa matitindi rin eh. Ayan no, halos talagang nakabuka na siya. So yun ano, inalis na yung mga bulaklak. Pero pansinin nyo mga ka-horror, yung baso nagyelo na yung tubig. Ayan o, nagyelo na yung tubig niyan mga ka-horror, panoorin nyo. So isasalin yung yelo dun sa lalagyanan. At dyan nga pinakita no, talagang nagyelo yung yung tubig na isinalin dun sa baso. So dito naman tatakpan ng baso yung Lightstone. Ilang sandali lang yan ay mababasag yung baso. Panoorin nyo mga ka-horror.
Kung mapapansin nyo mga ka-horror, sa may bandang gitna ng baso ay magkakaroon ng crack. So parang mahahati yan sa gitna. Ayan, antayin nyo mga ka-horror. Walang gumagalaw niyan, walang humahawak. Ayan o. Ayan o. So nabasag yung baso mga ka-horror. Malupit talaga itong lightstone na to. Kakaiba. Ayan o, hindi namamatay yung ilaw niya Ano sa palagay nyo mga ka-horror? Tunay nga kaya ang kapangyarihan at bisa na ibinibigay ng lightstone na ito na nagmula sa Nepal? Kayo na po ang bahalang humusga. Hanggang dito na lang mga ka-horror, at samahan nyo akong muli sa mga susunod ko pang mga video patungkol sa agimat. Maraming salamat po.